Amen? Itong batang ito, talagang nabibless ako sa batang ito. Amen? Sa kanyang murang edad talagang makita mo sa kanyang buhay, mapapa-sana all ka eh. Amen? Sige po, kilala niyo po itong batang to. Ginagamit po siya ng Panginoon. Amen. Pinatawagan ko na po ang ating future pastor, Pastor Kenneth C. Lloyd Kenneth C. Amen. Para pa po natin Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise God, ano? Nagulat po ba kayo? Ayan, so kanina nagsitrams lang po ano at ayun, salamat sa ating Panginoon sa kanya pong buhay. Amen. Salamat na ito po isang malaking pribilehiyo. Personally sa akin po, ito po ay kumbaga sa dahilan para mas lumalim pa po yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Ayan, so kanina pa po ako kinakabahan at magkahalong excitement at kaba po ano. At yun, first week pa nga lang po ng buwan ng September, sinabi na po ni Pastor na ako raw po yung magtuturo, amen, sa men's fellowship po na ito. So, ayan, matagal ko pong ipinanalangin sa ating Panginoon kung ano yung kanyang kapahayagan na akin pong ituturo. Amen. Na ako po'y maging daluyan niya. At kahapon na po ata naibigay. Amen. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa kanya pong buhay. Ako po'y patuloy niyang ginagamit sa kanya pong ministeryo. Amen. Bagamat sabi ko nga po, kabataan pa nga lamang po ako, pero sabi nga, hindi po hadlang o palaki, hindi po basihan yung edad sa kapahayagan po ng ating Panginoon. Ayan, so, gano'n po ba kahalaga yung salita ng ating Panginoon? Amen. Dapat alam po natin yung importance ng salita ng ating Panginoon. So, sa hapon po ito, hindi po tayo nakafocus sa kung sino yung nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sa kung sino yung daluyan ng kanyang mga salita. Kasi kapag doon po tayo tumingin, malaking kumbaga, parang disadvantage po sa atin yun. So, kung sino man po yung maging daluyan ng kanyang salita, amen, pastor man po yan, bishop, reverend, or sino man po yan, lalaki man po, babae, matanda, bata, may ngipin man po, wala, amen, nananatili pong salita ng ating Panginoon ng ating pinag-aaralan. Amen po ba doon? Amen. So, pakisabi po sa ating mga katabi na kapatid, pinagpala ka dahil nandito ka sa gawain ng ating Panginoon. Sa malakas na palakpak po sa ating Diyos na mahal. Sige, kaya po yung sumagot muna pong manalangin. Na mahal po namin Diyos, banal, tapat, at makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Mga Panginoon ng mga Panginoon. Lord, personally ako po'y lumalapit sa inyo, nagbabalik ng kapurihan, kapasalamatan sa hapon pong ito na kami po'y dinako nyo sa inyong templo upang manalangin, umawit at pagpuri, Lord God, higit sa lahat yung magbuli po ng inyong mga salita, Lord. Inaanyahan po namin yung inyong presensya sa kalagitnaan ng gawain ito. Mula simula hanggang matapos, ipinagkakatiwala po namin ang gawain ito sa inyo. Ano man pong gawa ng kaaway, kaya pong pinapawalang kapangyarihan, God, the rebuke the devil, divine destroy, we are sealed and covered with the blood of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Lord God, sa buhay ko po na ako po inyong ginagamit at sa buhay po ng bawat isa na naglalaan ng oras sa inyo. Always remind them, Lord God, na hindi po, hallelujah, kabalahan ganitong uri ng gawain, kundi ito po ay paglalim sa aming pong pananampalataya towards it. Sa relasyon po namin sa inyo, aming ito lamang po ang sa lang, purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, so, kinakabahan pa rin po, pero hopefully, sa gawain po ito, kapag sa kalagitnaan, mawala na po yung gawa na ito. Ayan, so, ating pong pag-aaralan ay masabi kong related or latest. Kumbaga makaka-relate po yung bawat isa po sa atin sa pag-aaralan po natin ngayon. So, commitment. Amen? So, familiar po ba kayo sa word ng commitment? Amen po ba doon? Amen. So, sabi dito, ang salitang commitment ay nangangahulugan ng panata o
o pangako na ibibigay ang kanyang sarili sa sino man o sa anumang kanyang pagbibigyan nito. Ipinapakita ni Jesus ang tunay na kahulugan nito sa pamamagitan ng kanyang seryosong pagtupad ng kanyang misyon at ang pag-ibig sa kanyang mga alagad at mga naligaw na kaluluwa. So yun po yung commitment na tinatawag. And nowadays po mga kanatayan ko minamahal, so sa ating panahon, kumbaga, nakokontrol tayo ng society. Amen? Yung nasasakupan natin, yung environment natin, kumbaga parang nakokontrol po tayo na parang pinapabalit sa atin na less po yung commitment na parang gusto natin maibigay sa ating Panginoon. Kumbaga pinapa-lessen niya po yung commitment po natin sa iglesia po ng ating Panginoon. So sabi dito sa ating panahon, may mga tao na nais sa buhay na walang commitment. Amen? So sa buhay po natin, may commitment po ba tayo? Amen? Praise God po ba? Amen? Amen po ba? Amen. So, meron po tayong commitment personally sa buhay po natin. Sabi po sa isang taong walang commitment, ayaw niya sa pangako o hindi niya sinasandalan yung mga pangako. Halimbawa, sa relasyon po ninyo sa inyong mga asawa. Amen. So, sa simula ng inyong pagkakasal sa kanila, ay nandun na po yung tinatawag na commitment. Amen. So, sa mga politika na tumatakbo, amen, so inaasahan natin na tutuparin nila yung mga pangako nila. So, yun po yung commitment na tinatawag. Nakatuon po yung concentration natin sa kung ano yung pangako nila. So, yun po yung tinatawag na commitment. Napapansin niyo po ba na tinuturuan tayo ng panahon na maging less and less committed? Amen. So, sabi ko nga po kanina, yung society natin, kinokontrol po tayo. Pero maniwala po isa hindi mga kapatid na yung mga katabi po natin, kapag committed yan, amen, at talagang porsigido, masipag po, ano? So yun po yung, paano natin makikita yung pagiging committed sa isang tao kapag masipag, amen, hindi na sinasabihan, at nagpupursige sa iba't ibang mga bagay. So, ito po, ano, mag-commit tayo sa eternal, huwag sa temporal. Amen. So after po nito, ilalabas ko na po yung verse po natin. So magkaroon muna po tayo ng konting background about sa commitment. Ano? So mag-commit po tayo sa mga bagay na eternal. Amen. Ano po ba yung mga bagay na eternal? At huwag daw po sa temporal. Huwag din po tayo magkakaroon ng sarili nating pakulugan sa pagiging isang Kristiyano. Amen po. Alam po natin yung ibig sabihin ng Kristiyano. Sabi dito, ang pagiging isang Kristiyano ay convenience, miracles, favor, and blessing. Yun po yung, kumbaga, sabihin natin, positive part ng pagiging isang Kristiyano. Pero yung negative part po nito, it includes paghihirap, challenges, getting out of your comfort zone, at higit sa lahat yung pagkakaroon ng crazy faith. So, take note po sa salitang crazy faith. Sabihin po natin, crazy faith. At mamaya po ipagtutunan po natin na napansin. Ayan, so kung meron po kayong mga Bible books or Bible apps, samahan niyo po ako sa libro ng Deuteronomy, chapter 28, verses 12 to 13. Deuteronomy, chapter 28, verses 12 to 13. So, ayan po. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga na kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. 13 po. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunad kayo at di nabibigo kung susundin niyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. So, salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. The Lord will open to you His good treasure. Amen. So, sabi pa dito, the heavens to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Magpapautang ka, ngunit hindi ka mangungutang. Amen. So, good news po yun sabihin po natin sa ating mga tabi, may pag-asa ka pa. Amen. So, sabi po dito, magpapautang ka, ngunit hindi ka magpapautang. Amen. So, ano po yung pinaka-konsepto po nito? Himayin po natin. Bubuksan nila po yung langit. Alam po natin yung Bible, it is more on symbolic. Amen. So, kapag sinabi bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan, pagpapala po ang tinutukoy po dyan. Pagpapalain nga na kayo sa lahat ng inyong gagawin. Meaning to say,
ano man po yung gawin natin, syempre po, nandun yung gagawin natin is naka-align sa Biblia. Amen. Gawin man po natin yung mga nasa Biblia, nandun yung paggabay ng Panginoon sa atin. Saan man tayo dumango, nandun yung guidance or yung pagkatiwasay po ng ating mga gagawin. At sabi pa dito, yung pagsunod, ang daan para sa biyaya. 13 po tayo. Ayan, so ulit mo po. Gagawin na kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod, ulad kayo at di mabibigo kung, amen, may kung po kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. So malinaw po na ipinapakiyag tayo po ay magiging pangunahin ng mga bansa. Amen, hindi po tayo mga tagasunod kung susundin natin ng mabuti ang kanyang mga ipinag-uutos. So obedience is dahil po ano. So, kapag tayo sumusunod, yun yung daan para palawigin tayo ng ating Panginoon. At alam ko po bilang mga katatayan, amen, sumusunod po tayo. Natututo po tayong magpasako. Amen. So, bagamat sabi nga, hindi po natin maiiwasan yung laziness o yung matamaran, amen, sa pagdalo ng gawain ng ating Panginoon. Pero sabi nga, paglabanan po natin. Amen. So yung pagpapasakop sa ating mahal na pastor, sa mga leaders po natin, yun yung weighted sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi po natin nasusunod yung Panginoon as in face-to-face, physical, na nakikita po natin siya. But yung presence po ng ating Panginoon in spiritual manner, nararanasan po natin. At yun nga po, ginagamit niya po yung mga pastors, leaders, para sila yung mag-lead po sa atin. So, sa biyaya o sa blessings po, walang name it, claim it na blessing. Amen. So, kung familiar po kayo sa theory na yun, name it, claim it, blessing. Ibig sabihin, kapag pinangalanan mo and pinlay mo, makukuha mo. Wala pong gano'n, mga kapatid. Hindi po rin pinlay mo ay sa'yo na. Kung tinatahak mo ang daan ni Lord, you are obedient. Pero kung hindi, that is disobedient. Amen po. So wala pong, nanalangin po tayo sa ating Panginoon. Hindig natin yung isang bagay, in Jesus' name, na mapapasakin ito. Pero, paano po kung hindi? Amen. So yun po yung malaking katanungan. Paano kung hindi bigay sa atin ng ating Panginoon yung mga ipinapanalangin po natin? Magpapatuloy pa rin po ba tayo o based na lang po tayo sa sarili natin? So yun po yung dapat na maunawaan po natin. Walang limit na blessing. At hindi po aksidente na may trabaho po kayo. Amen? Hindi po aksidente na may pamilya po kayo. At hindi po aksidente na nakakilala po kayo sa ating Panginoon. So lahat po ng mga bagay na nangyari sa ating buhay, may purpose po yan. May rason, may dahilan kung bakit at paano nangyari po yung mga yun. Maybe hindi po natin nauunawaan ngayon, pero sooner, amen. Kapag kinalaki pa natin ng panalangin na may gawa, faith with action din po. So, malalaman natin. So, sabi dito, you are the salt of the world. May alat pa po ba tayo? Amen. Sabi po natin sa ating katabi, may alat ka pa ba? And also, we are the light of the world. Pero, may mga ilaw po na pundi na. Amen. May mga asin po na wala ng alat. So, ano po yung meaning nun? Maaari po tayong maging gano'n. Amen? Kung hindi natin naalagaan yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon, kung mananatili tayong baby Christian, baka yung alat na nakikita sa atin noon is unti-unting mawala. Baka yung liwanag na nakikita sa iyo bilang isang Kristiyano ay unti-unting mawala. So, kailangan natin maunawaan na God is challenging us. Amen? So, ano po yung challenge ng yun? Sa bawat oras na tayo po nabubuhay dito sa mundo, may pagsubok po. Amen? Hindi po palagi tagumpay o kaginhawaan. And then po yung tinatawag na kapagsubukan. Amen? And then po yung challenge. At kailangan po natin maintindihan na ito'y uri ng pagsubok sa atin ng Panginoon. Pagsubok po saan? Sa ating pong pananampalataya. Sabi ko nga po, sabi nga po na ating pastor, yung mga pagsubok na yan, hindi po kaluburan ng ating Panginoon. Ayaw na ayaw po niya na nakakaranas sa ng mga kapagsubukan. Pero bakit inaalaw niya? Amen? Maraming mga rason. Maaring pinapalalim ka,
Gusto niyang maunawaan yung pagkakamali mo, gusto kanyang magsisi, mas lumalim pa, at marami pang mga dahilan. Pero isa lamang po yung tiyak. Meron po tayong free will. Amen. So, as we study the smartest book in the Bible, the smartest book in the world, which is the Bible po, nandun na po lahat. Amen? Yun po yung pinaka-manual ng buhay natin. So, ano man po yung problema, nasa Bible na po yung kasagutan. So, nasa sa atin na lamang kung atin po itong pagbubulay-bulayan. Amen? Nasa sa atin po kung ito po yung ating babasahin. Amen? Pag nininay-nilayin, or nasa sa atin po kung gusto natin lumago in terms of spiritual life. At sabi ko nga po, kahit na walang points sa langit, yung paggawa ng mabuti, amen, gawin pa rin po natin kasi yun po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. So, natatandaan niyo po yung kwento ni Simon Peter, ni Andrew, ni John, at ni James. Amen. Nung sila po tinawag ng ating Panginoon and they are considered as unang mga disipulo ng ating Panginoon. Nung sila po tinawag ng ating Panginoon sa dagat po ba ng Galilea po yun. So, yun po. So, tatalakayin po natin iyon at ito po yung malaking example sa ating pong verse po ngayon. So sabi po doon, come follow me and I will make you fishers of men. Following Jesus will shape and transform your life. So that is the exact phrases na sinabi po ng Panginoon. Come follow me and I will make you fishers of men. So kanina niya po sinabi. Una kay na Simon Peter at sa kapatid niya sina Andrew. So sige po, bukalatin po natin sa Matthew chapter 4, verse 18 muna po tayo. Mateo 4:18 po. Jesus calls his first disciple. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Next po, sila ay naghahagis ng laman. 19, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mamamalakaya ng mga tao. 20 po, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ang kanyan muna po tayo. So, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Malaki po yung pagkakaiba ng fishermen sa fishers of men. Malaki po yung pagkakaiba ng mangingisda sa mangingisda ng mga tao. At ito po yung talakayin po natin. So, alam ni Lord na nasanay na sila bilang isang mangingisda. Ngunit kailangan nila itong talikdan dahil may mas magandang plano ang Diyos sa buhay nila. So take note po tayo sa principle na to na noon di iniwan nila. Tandaan po natin yan. Noon di iniwan nila. Yung kanila pong pangalaman. So magpatuloy po tayo sa 21 to 22 po. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkakapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nagkakayuman ang lampat. Tinawag din sila ni Jesus. Next po. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Amen. So, natatandaan po ba natin, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat. So, sa verse din po na ito sinasabi, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama. So, mahalaga po sinasabi sa mga verses po na ito na ang pag-iwan kaagad, ang pagbitiw kaagad. Amen. Sa kanina pong verse 20, sabi po doon, nooy di iniwan nila ang kanilang mga lambat. So, bilang isang mangisda, maaaring sabihin po natin, ipagpalagay po natin na yun po talaga yung kanilang trabaho, yun po yung napili nilang trabaho, or may advantage po sila sa ganoong pagtatrabaho. So, gaano po kahirap para sa kanila na bitawan yung pangingisda. So, maaari natin sabihin, napakahirap po kahit ito po yung kanilang kinabubuhay. At sa part po nito, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama. Imagine po natin yung isang taong malapit sa atin at ama po natin, ay iiwan po natin. So, gaano kahirap. Pero in this, sa verse po na ito, kailangan din po natin maunawaan. Ayan. So, alam ni Lord na nasanay na sila bilang isang mangingisda, ngunit kailangan nila itong taligdan dahil may mas magandang plano po ang Panginoon sa kanilang mga buhay.
Same with us, nasanay po tayo na dalo lang ng dalo, but sabi ni Lord, magpagamit ka. Amen? So, maaari yung pagdalo po natin sa gawain ng ating Panginoon ay tinake po natin or consider as our own hobby. Pag sinabi pong hobby, yun po yung mga bagay na palagian natin ginagawa. Araw-araw natin ginagawa or nakasanayan na lang natin gawin. So, kung yun po yung perspective po natin towards sa gawain ng ating Panginoon, ito po yung malaking pagkakasala. Amen? Malaking kamalian po na tignan lamang yung gawain ng ating Panginoon, dumalo lamang sa gawain ng Panginoon dahil ang tingin mo po dito ay hobby lamang, nakasanayan mo lamang, routine mo lamang. So bakit po tayo dumadalo sa ating Panginoon? Dahil gusto po natin mapaglingkuran po siya. Maniwala po sa hindi mga katatayan, ang pagdalo po sa ating Panginoon ay hindi po sapat. Hindi po sapat na nakaupo ka lang, amen, nakikinig ka lang, nakakaintindi ka lang, pagpapagamit po yung kailangan po natin maunawaan. So, maraming mga way para magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Amen, hindi lamang po sa mga ministeryo ng ating Panginoon sa ating pong iglesia, hindi lang po yung worship team. Amen. Kahit sa labas ng templo ng ating Panginoon ay maaari kang magamit. Amen. Sa pamamagitan ng mga cell group. Amen po. So, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Kagaya po nila Simon Pedro, gano'n po kahirap sa kanila na taliguran yung kanilang nakasanayan. Amen. Pero naunawaan nila na, oo nga po, may mas magandang plano pala yung Panginoon sa buhay po nila. Naging bangkista sila ng mga tao at ginugol yung kanilang buhay sa pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon. Ang malaking huli ay wala sa pampang. Amen? So, ano po yung ibig sabihin nito? Ang malaking isda ay nasa laot po. Amen? Nag-agree po kayo doon? Wala po siya sa pampang na walang tubig o mababaw ang tubig. Ang malaking isda ay nasa gitna ng laot. Sa malalim na parte ng laot. At tandaan po natin yung pagpapagamit ay mas nai-enhance sa malalim na parte, sa madilim na parte po ng relasyon po natin sa Kanya. So, sa tayo po nakakaranas ng kapagsubukan, nakakala po natin sobrang bigat, sobrang dilim, amen. Kahit na kayo po yung mga katatayan, amen. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi kayo nasasaktan, amen po ba? Hindi kayo nabibigatan, hindi kayo umiiyak, amen. Hindi kayo nakakaramdam ng kasakitan. Dahil pare-pareho lamang po tayong mga tao. So, hindi po natin ini-validate yung gano'ng mga feeling po. So, kailangan natin maunawaan, ang malaking huli wala sa pampangat ang destiny mo ay nasa laot. Sabihin po natin sa ating mga katabi, ang destiny mo ay nasa laot. Ang malaking huli ay nasa laot. Amen. Akala po natin ay malalim na ang pananampalataya natin at sapat na pagdalo sa mga gawain. Dapat ay magkaroon tayo ng crazy faith. Ito na po yung crazy faith na tinatawag. So, hindi po sapat yung pagdalo. Ang sapat at higit ay magpagamit. So, maaaring sabihin natin yung iba sa atin mayroong crazy faith. Ano po ba ibig sabihin ng crazy faith? Maaaring mga nasa paligid mo, tinatawag yung mga safe faith o ligtas na parang common na pananampalataya. Pero ikaw ay crazy faith. Extraordinary yung faith mo. Kasi kung sila, may Sunday service lang, ikaw may meeting service pa. Amen? Kung sila, Sunday service lang, ikaw may cell group pa araw-araw. So yun po yung pagpapahulugan kapag sinabi natin crazy faith. Amen? Yung buhay natin ay pinapagugol, ay ginugugol natin sa pagpapalalim sa relasyon po natin sa ating Panginoon. So kailangan natin unawaan na this wasn't just a call to walk behind Him. It was an invitation to surrender, to learn, and to be transformed. Hindi lamang daw po ito ay isang paalala na ni Jesus na, anak, dito ka sa likuran ko, sumunod ka sa akin. Ito po yung pagpapabago. Amen? Pagpapalalim. At kung mananatili lamang po tayo bilang mga baby Christian, hindi po akma sa edad po natin. Amen po ba yun? Hindi, representation po natin yung isang matanda, amen, 6 years old, pero ang kinakain po bilang pagkain ay gatas. Amen, gano'n po parang kalaswang tingnan, hindi magandang tingnan. So, gano'n din sa spiritual na pananampalataya natin, spiritual life natin. Yung faith po natin hanggang nabubuhay po tayo,
ini-improve, ini-enhance, ini-nurture, amen, pinapalagi, hindi po nananatili as mababaw lamang yung pananampalataya natin. At paano po pala kung may isang kapagsubukan na dumaan sa buhay mo, sobrang ng kapagsubukan po yun, sobrang liit lamang, at kahit isang bata yung malalampasan. Pero dahil nga, yung faith mo mababaw, amen, kaagad ka nitong na-overcome. Ibig na ikaw yung nagtagumpay yung pagsubok sa buhay mo. So, kailangan natin maunawaan na hindi lamang ito paalala. Yung kwento po ni na Simon Pedro, yung kanilang pagkatawag, ay hindi lamang paalala na bitawan natin ang ating mga lambat, kundi isang uri ng pagbabago. Amen? Nagbago po ba sila anong panahon po yun? Yes, nagbago po sila. Amen? Dahil mula sa mangingisda, naging mangingisda ng mga tao. Sabi po dito, many people today are trying to live their own lives while still expecting Jesus to bless their direction. Tagalogin po natin, maraming mga tao sa kasalukuyang panahon yung gustong pangunahan ng kanilang buhay, and at the same time, ini-expected po nila na may magandang plano. In-expected po nila na pagpapalain sila ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, hindi po ganon. Kung pinapangunahan mo yung buhay mo and you're still expecting po na pagpapalain ka ng Diyos, maraming biyaya yung matatanggap mo. Amen? Huwag ka na pong umasa. Amen po ba? So, ang kailangan mong gawin is papangunahan ka ni Jesus sa buhay mo. Yun nga po yung pagpapagamit. At yung mga plano niya sa'yo, yun po yung mangunguna. Amen. I-disregard na po yung plano mo, yung personal na gusto mo sa buhay mo, kung nag-set ka man ng schedule sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, disregard po lahat yan kung hindi po will ni Lord. Amen. Sa buhay mo, kung hindi po plano ni Lord. So we want His promises but not always His presence. Amen. Gusto natin yung kanyang mga pangako sa buhay natin, but hindi natin gusto yung kanyang presensya. Paano po yun? Marahil gustong-gusto mo yung mga biyaya na natatanggap mo, amen, pero ayaw mo na mga pagana sa ating Panginoon. Amen. Gustong-gusto mong nakakaranas ng pagkakaroon ng kwarta o pera, pagiging mayaman, masarap ang kinakain, pero ayaw mo namang dumalo sa kanyang mga gawain. Amen. So, tuwing ikaw ay ina-assign ng mga leaders, hindi ka po dumadalo. Amen. So, ano po yung mukhang ihaharap natin sa ating Panginoon kung sa oras man pong ito ay dumating na yung ating Panginoon kung mag-rapture. Amen. So, marahil akala natin malalim na yung faith natin, but sabi ni Lord, hindi pa. Amen. Hindi sapat yung nakakilala ka lang. Ang kailangan po natin maging ay isang malalim na Kristiyano. Isang pinong Kristiyano. The truth is you cannot become who God designed you to be when you are not following the one who designed you. Ang katotohanan daw po ay hindi ka magiging magandang disenyo ng ating Panginoon kung ayaw mong mangusap si Lord sa buhay mo. Amen? Amen po ba mga katatayan? Amen? So, hindi ka magiging magandang ehemplo o uliran, malalim ng Kristiyano kung ayaw mo naman pausapin ka ng Panginoon. Kung nananalangin ka sa isang bagay, nagbigay na ng senyalis yung Panginoon, parang wala lang po tayong pake, amen? Kung gusto mong magpagamit sa ministry ng ating Panginoon, all of a sudden, naka-assign ka ng opening prayer, natakot ka, pinangunahan ka ng takot, pinangunahan ka ng kaba, wala rin po mga kapatid. So, hindi po sapat yung prayer lang, hindi po sapat yung faith lang, kailangan may action din po tayo. And also, vice versa, hindi rin po sapat yung action lang, kailangan may faith po tayo. Kailangan, meron po tayo ng dalawang yun. Faith with action. Amen? Pananampalataya may kalakit na gawa. So, patuloy po tayo. So, meron po akong 3 puntos po dito. Amen? At 3 important points. Follow first, then become. Sumunod ka muna bago ka maging. Amen? Gets po natin? Hindi po niya sinabi na maging ganito ka muna bago ka sumunod sa akin. Sinabi niya, sumunod ka sa akin para maging ganito ka. Amen? Yun po kasi yung isa sa mga saan may problema po ng mga Kristiyano. Gusto po nila na malinis muna ang tingin ng Panginoon sa kanila bago sila sumunod. Amen? Lord, tsaka na kapag nakapagsisi na ako sa mga pagkakasalang. Lord, tsaka na kapag magaling na ako. Lord, tsaka na kapag natanggap ko na yung mga pagkakasalang nagawa ko, tsaka na ako magpapagamit sa'yo. Hindi po ganon. Amen? Ang isang may sakit,
mas kailangan niya po ng doktor. Hindi po siya lumalayo sa manggagamot, mas lumalapit po siya sa nagpapagamot. Dahil hindi po kailanman magagamot ang isang taong may sakit kung malayo siya sa doktor. Ganon din po sa pananampalataya po natin, sa buhay spiritual po natin. Kung tayo man po ay kinukonvict ni Lord magpagamit, gawin na po natin yung commitment po natin, maging committed na po tayo. At number 2 po, stay close to the teacher. This discipleship is proximity, pagiging malapit. Sabihin po natin, proximity. Pagiging malapit po yung ibig sabihin po nun. So, stay close to the teacher. Kailangan na po malapit po tayo sa guro. Amen? Kapag nga po may gawain po tayo, palagi sinasabi, especially kapag Sunday service, mas punan po natin yung unang part po ng mga upuan natin. Kasi kung magbabagsak ng pagpapala, kung nasa likod ka, hindi ka na maaabutan. Amen? So, ganun din po, kung nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon at ikaw ay malayo, paano mo po maririnig? Same po sa iglesia po natin. Kung si pastor ay nagsasalita at nakatuon po yung attention mo sa iba't ibang mga bagay, pag-kwento ka po sa katabi mo, hindi mo po mauunawaan o hindi mo maintindihan yung salita ang gustong ipahayag ng Panginoon. What if yung salita po pa lang yun na po yung kasagutan sa panalangin mo. Amen. So, every gawain, take po natin na sa serious. Amen. Seryoso po tayo sa mga gawain. Sabi nga po, kayo po yung mga katatayan. So, kung ano po yung nakikita sa inyo, marahil maaari po siyang gayahin ng mga kabataan, ng mga bata, sa mga young people po natin. So, sikapin po natin maging uliran. So, ito po isang paalala lamang. Amen. Hindi ko po sinasabi na kayo ay ganito at kung kayo man po ay matamaan, ito po ay God's conviction. Amen. Huwag po kayong magtatampo sa ating Panginoon kung kayo po natamaan sa kanyang pong salita. Pangatlo po, live for eternal purpose. Tinawag niya ang mga mangingisda at binigyan niya ng panibagong trabaho at ang trabaho na yun ay soul work. Live for eternal purpose. Sabi ko nga po kanina, mas piliin po natin yung walang hanggang mga bagay. Huwag po tayong nakabase lamang sa mga immediate. Amen? Sa mga temporal. Amen? So, kailangan doon tayo sa eternal. So, ano po ba yung mga eternal na mga bagay? Yun nga po, wala pong ibang kundi yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Yun po yung tanging madadala po natin kapag tayo po yung namatay at napunto sa langit. Yun po yung madadala po natin, ang ating pong faith. At kung man po dumating sa punto na mag-rapture na at hindi ka pa po namamatay, yun din po yung ihaharap natin sa ating Panginoon. Yun po yung basihan para masabi na ikaw ay ligtas. Faith is equal salvation po. Kaya kailangan po, inaalagaan po natin yung ating mga faith. So, tatalakayin po natin dito yung isa sa mga, sa tingin ko ay marami naman po sa atin yung nakakaalam po sa kwento nito. Na sinabi ni Angel Gabriel kay Mary na, greetings! Sabi po ito ni Angel Gabriel, isa po sa mga arkanghel ng ating Panginoon. Greetings, you are blessed and highly favored. Sabi po niya ito kay Mary, kay Maria. Amen. So, yun po yung sinabi ng anghel. So, nagtaka po ito si Mary kung bakit sinasabihin siya ng gano'n ng anghel. Siyempre, una, natakot. Amen. Nagduda. Amen. Kung bakit sinasabi ng angel na yun na you are blessed and highly favored. Greetings. At i-explain po yun ng anghel sa kanya. Luke chapter 1 verse 34 po tayo. Lucas chapter 1 verse 34. Ayan. Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, 35 po. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. So hanggang doon muna po tayo. Mary asked the angel, but how can this happen? I am a virgin. So dahil nga po sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay pinagpalang tunay. Nagtanong ito si Maria, bakit po? At paano ito mangyayari? Ngayon ako'y dalaga. Ako isang birhen pa. At sabi sa 35, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. Amen. So, sabi po ng anghel, ikaw ay pagpapalain. Sa tulong ng Espiritu Santo, ikaw ay manganganak. Amen. Magdadalang tao at manganganak, at yung anak mong yun ay ang tagapagligtas. Yeshua, Emmanuel, nga po yung tipo natin, God with us. So, patuloy po tayo sa 36.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao. So, balik po tayo sa 34. Ayan, paanong mangyayari ito? So, tandaan din po natin yan yung mga salitang paanong mangyayari ito. Kung ikaw po talaga ay nababasa ng salita ng ating Panginoon, familiar ka. Amen? Familiar ka sa paanong mangyayari ito, sa mga salita po niya. At alam mo po kung saan po makikita. Yan. Puntahan naman po natin ngayon yung kwento po ni Elizabeth. Relative po ito ni Mary. At yung naging anak po niya kay Hezekiah ay pinsan ni Jesus. So sa Luke chapter 1, verses 11 to 17. Pero 11 muna po tayo. Ayan, context na lamang po, no? Walang ano ay napakita sa kanya ang isang angkel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamay niya. Sunod po. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Sunod po. Verse 17 po. Ngunit sabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspus na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang papanumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. At last po, mauna siya sa Panginoon. Naglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipagkakanda niya ng isang bayan ang Panginoon. So ano po yung pinaka-summary po nito? So si Angel Gabriel na siyang pumunta kay Mary ay nauna po palang pumunta kay Elizabeth. So bago po si Mary yung kanyang kumbaga pinuntahan, yung anghel na yun, pumunta muna po pala siya kay Elizabeth ay at saka kay Zacarias. Amen. At sabi niya na kayo ay magkakaanak at dininig ko na ang inyong dininig ng Panginoon ang inyong mga panalangin. Amen. So, sa 18 po, yan, dito po natin na yung plot piece. Sinabi ni Zacarias ng anghel, paano ko po matitiyak na mangyari ito sapagkat ako ay napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Amen. Parang pareho po sila ng mungkahin yung nauna kay Maria. Si Maria po ay nagtanong, but how can this happen? At nagtanong din po itong si Zechariah na how can I be sure this will happen? Pareho po nagtanong ang dalawa pong kwento pong yun. Amen. Nagtanong po si Virgin Mary na paano ako manganganak ngayong naggayoy ako'y birhen? Dalaga pa lamang. At nagtanong din po si Zechariah, paano kami magkakanak? Gayoy matanda na kami. Amen. So sabi po dito, sabi ni Virgin Mary, nga po, paano mangyari sa akin ito? Virgin pa ako. At ang sabi lang ng anghel, don't worry, the Holy Spirit will be with you. Yun lamang po ang sinabi ng anghel. Ngunit, si Zacariah naman po yung nagtanong, talakayin muna po natin yung Luke chapter 1, 18 naman po. 19 po, sorry. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabubuting balita. Sinasabi ko ito sa inyo. Sinabi ko na sa inyo. Next, 20. At ngayon, mabibili ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Yan muna po tayo. So, parang nakakatawa lang po, nakakatuwa pong isipin na may mga ganun po palang pangyari sa Biblia. Nung si Virgin Mary yung nagtanong, si Maria yung nagtanong, paano mangyari sa akin ito? Parang nilambing lang po siya ng anghel eh. Parang sinabi lang po na the Holy Spirit will be with you. Pero nung si Zechariah po yung nagtanong, paano kami makakabuo ng anak gayong matanda na kami? Ang ginawa po sa kanya, ginawang tipe. Amen? So parang
nandun po yung parang isipin natin, unfair, amen, pero hindi po. So, kumbaga parang fair lamang po yung nangyari. Sabi ni Virgin Mary, paano mangyari sa akin ito, virgin pa ako? Sabi ng angel, don't worry, the Holy Spirit will be with you. Ngunit nang si Zechariah na ang nagtanong, sabi ni Angel Gabriel, ay dahil ayaw mo akong paniwalaan, magiging pipi ka. Amen, hanggat hindi pa ipinapanganak ang bata. So, ano po yung pagkakaiba sa dalawa pong kwento pong ito? Bagamat meron silang pagkakapareho, ngunit malaki din po yung pagkakaiba. So talakayin po natin at i-apply po natin ito sa buhay po natin at connected po natin siya sa commitment o committed. Si Virgin Mary, teenage pa lamang noong natakot siya at nagduda, kaya maaaring valid pa rin ang pagkatakot niya. Amen? So sabi nga po, dalaga pa lamang si Maria nung siya ay regaluhan ng ating Ama, yun nga po si Jesucristo. So sa kanya po, kumbaga maging daan siya para maisilang yung tagapagligtas. Amen? At ganun po yung nangyari. Dalaga pa lamang po siya. Kaya hindi po natin masisisi si Maria kung bakit natakot siya, nagduda siya. Amen? At kumbaga nagkaroon siya ng pagkabalisa. Paano mangyari nga naman dalaga pa naman siya at wala pa naman nangyari sa kanila ni Joseph. At dito naman, ngunit si Zechariah na matanda na ay natakot pa rin. Ano ang ibig sabihin po nito? Ano yung difference? Ano yung kaibahan po nito? Matanda ka na, ngunit ngayon ka pa natatakot. Amen? Same with our lives. Matanda na po tayo, pero bakit ngayon po tayo natatakot? Sa lahat ng ginawa ni Lord sa buhay mo, bakit ngayon ka pa hindi nagpapagamit? Amen? Guys, sir po na-connect po natin. Ano man po yung kasarian natin, yung edad po natin, bata naman, matanda, mula naman sa ministeryo ng katatayan, kananayan, kabataan, o bata, magpanakit po tayo sa ating Panginoon. And teenage naman o matanda, God is able. Amen? There is no such a thing na nag-i-exist na imposible kapag mayroon po tayong Diyos sa buhay po natin. So ano yung kailangan natin maunawaan sa pinagulay-gulayan po natin? At tayo pipagtatapos na rin po. No? So, bagamat nandun nga po yung mga kapagsubukan, mga balakid, mga talaga nakakapaghadlang upang makapaglibulay sa ating Panginoon, yung trabaho, yung iba't ibang uri ng challenge sa buhay natin. Pero ano yung kailangan natin gawin? Paglabanan po natin. Pag po natin sakyan yung mga balakid na yun. Kasi once na sinakyan mo yung mga balakid na yun, matatangay nila po sa mga magandang gawain. And sabi nga po, one of the parang sabihin natin ulit-ulit po na pinapahiwalay sa atin na pinakawalang kwentang pag-aralan yung parang rapture. Amen? Yung muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil bakit pa po natin pag-aaralan kung ito'y mangyayari na lamang. Amen? And we are confident na tayo mapapasama sa rapture kapag nangyari po yun. So isa po siya sa parang kinukonsidera na pinakakwentang pag-aralan kung ikaw talaga yung tunay na Kristiyano. Amen? Ngunit kung ikaw ay Kristiyano lamang, amen. Kung ikaw ay peking mananampalataya ng ating Panginoon, maaaring makakaramdam pa ng kaba, ng takot. Amen. At sa mga dati po natin ginagawa, mahirap bitawan, amen. Yung trabaho po natin, mahirap siyang i-sacrifice over idiocy, over the ministry, amen. Over sa gawain ng ating Panginoon, dahil tama naman po, ito po yung bumubuhay sa atin, yung mga trabaho po natin, yung mga kaabalahan po natin sa buhay. Kaya mahirap po silang bitawan. Pero isipin po natin, what is more important po, yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon, o yung paggawa po natin ng paraan para mabuhay po tayo. Maging yung mga maya po, amen, mga ibon, kahit wala po silang ginagawa, sila po yung binubuhay ng ating Panginoon. Sila yung hayop lamang, at tayo po yung mga tao, and we are the greatest creation of our Lord Jesus Christ. Amen. So kailangan po natin maunawaan ang mga uri ng kaabalahan niyan, gampanan po natin yung ating pong obligasyon bilang sa mga Kristiyano. Mula sa pagkakilala po natin sa ating Diyos, o saan kailan po tayo nakakilala, saan po tayo nakakilala. Amen. May mga eksaktong date po tayo dyan kung kailan po tayo naging born again. Amen. Pero hindi po ibig sabihin na tayo po exempted na sa mga pagkakasala. So tayo po nakakamit pa rin ng mga pagkakasala dahil tayo po ay tao lamang po. No? So wag po natin panghawakan yung mindset na next time na lang. Amen. Marami pa namang chances, hindi pa naman bumabalik ang ating Panginoon. Maakasay naman ako sa susunod eh. Next time na lang ako dadalo para lagpanan ito.
Amen. So, gano'n po kasakit isipin po yun sa ating Panginoon. So, wag na po sa ating mga leader. Wag na po natin i-take yun sa part ng mga pastor po natin, sa mga leader po natin. Tignan na lang po natin sa point of view ng Panginoon. Kung ikaw ay i-assign at hindi naman po madalas yung pag-assign po sa atin at hindi mo gagampanan, nakakahiya po. Amen? At kung ikaw ay isang Kristiyanong malalim sa ating Panginoon, kapag ikaw ay na-assign, ano man po yung pag-assign na yan, prayer man po yan, amen, pagtuturo, o ano man po yan, kapag ikaw ay na-assign, excitement, andun yung commitment, na sasabit ka, nagampanan ng ganong uri ng pagka-assign, pagkatawag sa ating Panginoon. Ngunit dahil nga po tayo nakakaranas ng mga pandalamig, ng pagkahina ng ating pananampalataya, yung take po natin sa pagka-assign is negative. Amen? Minsan natatakot po tayo magkamali kahit kayo po yung mga natatayan na alam ko pong nararanasan nyo rin po yan. Natatakot kayo magkamali sa harap ng maraming tao. Natatakot kayo tumayo sa harap ng maraming tao. E din po yung sa mga dahilan kung bakit hindi nagagampanan ng isang Kristiyano yung kanyang obligation. At mga kapatay kong minamahal, sa oras pong ipanayos ko na ipabatid sa inyo na kapag ikaw ay nahiya at kinahiya yung paglilingkod sa ating Panginoon, wala ka pong puwang at espasyo sa kanyang kaharian. Amen? Ayos lamang po yung magkaroon tayo ng kaabalahan sa mga bagay, pero huwag naman po natin sanang ipilit na maging busy po tayo kahit wala naman. Kung kaya po natin dumalo sa mga gawain, dalo po tayo. Amen? I-compare po natin yung dating pagdalo ng mga kabatayan, ng mga kabatayan, i-compare po natin kung gaano po kayo marami. Ganon din po sa mga anak po ninyo, mga kabataan at mga bata. Kung dati po nakakaabot pa po sila ng 200 plus sa mga normal na fellowship, ngayon po, 50 nahihirapan pa. Sino po yung may pananagutan po nito? Yung Diyos po ba? Tayo po. Amen? Mga parents po. So, sa last fellowship po, na pinangunahan sa Word of God ni Tito John Bimudo, ang alam ko po na nakadalo lang dahil wala din po kami noon nasa pastor po sa audio master class. 21 na kabataan lamang ang dumalo. Amen? Gaano ka nakakahiya yun? Gaano ka nakakalungkot yun? Sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, sino po yung may kasalanan? Yung mga anak po ba? Pwede. Pero ang may pangangagutan, yung mga parents. Amen? So, kailangan natin maunawaan na kung ikaw ay magpapagamit sa ating Panginoon, idamay mo na yung pamilya mo. Amen? Masakit pong isipin na nakakapaghayo po tayo, pero personally sa loob ng tahanan natin, ikaw lamang ang Kristiyano. Ikaw yung padre de pamilya, pero bakit nasusunod yung kagustuhan nila? So, hindi po ganon. So, sana po ito magsilbing reminder. Amen? Reminder po, paalala po sa atin bilang mga tataya, nagampanan po natin, mga obligation po natin, bilang mga Kristiyano, mga responsibility po natin, bilang mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. At pagbalikin po natin yung dating init ng iglesia po. Amen? Malaki po yung part po natin malaki po yung part po ninyo bilang mga tatayan. Amen? Isa po kayo sa mga ministry na may malaking bilang ng mga dumadalo. Noon. Amen? Noon. Pero, naniniwala po ang ating Panginoon sa Kristo na kaya-kaya po natin yun. Amen po ba? Amen. Sa susunod po na fellowship, inaasahan po ng ating Panginoon yung pagdalo po ng iba nating mga kapatiran. Kaya, yun lamang po, unawain po natin sa Mark chapter 16 verse 15, go to all the world and preach the gospel to all creation. At tayo po sulit na maraming ng Panginoon. Dakilang Diyos, banal dapat kung pagdiin sa lahat. Hindi po nagbabalik lamang ng kapasalamatan, Lord God, sa iyong harapan. Sa gawain po na nailawas niyo, Lord God, sa gawa po ngayon. Maraming salamat na ikaw ang nanguna, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa focus and concentration ng bawat isang katatayang narito. And we declare, Lord God, na naway ang inyong pong kapahayagan, Lord God, ay magsilbing na reminder at paalala po sa kanila. Matamig po naman ang kanilang mga puso. Kung sila po yung nakakaranas sa mga pagsubok, pandalamigan, I personally don't know, Lord God, kung ano yung kanilang na-experience, nararanasan, pinagdaraanan. Pero alam ko, Lord God, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng kanilang mga silent battles, ng kanilang mga nararanasan, Lord God, na nagkakaroon ng mga matinding epekto sa kanilang pananampalataya, sa kanilang spiritual life, Lord God. And now, we declare and speak blessings towards, Lord God, sa mga katatayang narito. Nandun po na palagi mong ipaalala sa kanila na ang pagdalaan ng oras ay hindi po kailanman kawalan. Lord God, ito po yung malaking isang responsibilidad at obligation po bilang isang kamanggagawa kay Kristo Jesus. At Lord God, we declare, we claim, Lord God, sabi nga po, hindi po totoo yung
upang pagdating po ng panahon, ay makakasama po namin kayo sa inyong kaharian na wala ng kalungkutan, kapighatian, kasakitan, wala ng paghihirap at tanging pagmamahal, pag-ibig at ikaw ang liwanag po namin sa inyong kaharian, Lord God. Salamat, Lord God, manatili pong tapat ang bawat isa. Hindi po kami kailangan, pero kailangan po namin sa inyo. Hindi po obligado na gawin niyo po kami bilang mga tao, ngunit ginawa niyo pa rin naman. Hindi po obligado na kami patawarin niyo, ngunit pinatawad niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At kami po hindi na po Lord God nakapaglaban, Lord God, sa tingin po ninyo, Lord God. Ngunit, salamat po sa walang hanggang pag-ibig na hindi nagpapaliw, sa inyong pagmamahal, sa inyong kahabagan, sa buhay po namin. Dahil sa inyong habag, dahil sa mga chances, dahil sa mga Lord God, sa inyong pag-ibig sa buhay po namin, kami po narito sa inyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, Lord God, nagpapalinis ng aming mga pagkakasala. Hugasan niyo po nawa ang aming spiritual life, Lord God, mula ulong at talapangan, naman po yung aming nararanasan. Bibigkas it, Lord God, yung mga doubt, anxiety, depression, at bilang mga katatayan, langaran po nila yung daang tutugin. Lord God, itamay po nila yung kanilang mga pamilya upang